Hindi pinanood ni VP Sara ang sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Anya, sayang lang ito sa oras at duda raw siyang matutupad ang mga pangako ng Pangulo. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, bakit daw naging ganitong pananaw ni VP Sara sa sona ng Pangulo? Well, Gigi, kapag tinignan mo rin naman kasi yung mga ginagawa ni Vice President Sara Duterte, even doon sa mga previous State of the Nation address, hindi naman na talaga siya nanonood simula nung magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ni Pangulong Bongbong Marcos. As a matter of fact, yung last time na pumunta siya at personally nag-attend dun sa SONA was way back 2024. So, nagkaroon nga ng panayam kay Vice President Sara Duterte habang naroroon siya sa The Hague kasi turn niya na ngayon na bumisita sa kanyang tatay. Alam natin na may agreement sila among families na magte-take turn sa pagpunta sa The Hague. So, in-interview siya doon ng kanyang mga supporters. Doon niya sinabi na hindi niya pinanood ang SONA ni PBBM. Wala rin daw siyang planong basahin kung ano man yung nilalaman ng script dahil hindi naman siya naniniwala na may mangyayari pa dito sa flood control project anomalies na ginawang laman ng SONA ni PBBM simula pa noong 2025 o noong last year. Ang sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi siya naniniwala na kahit na binanggit pa ni PBBM ang kanyang pinsan doon sa kanyang SONA, may mangyayari dito. Ilang beses na rin naman daw kasing sinabi ng Malacanang na susolusyonan itong problema sa anomalya sa flood control pero wala rin naman daw nangyari. Narito yung bahagi ng panayam ni Vice President Sara Duterte sa The Hague. Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. At Maricel, tingin na ni VP ay tila ba mapapako lang itong mga pangako ng Pangulo? Well, yan ang sinabi niya dun sa pahayag niya sa The Hague, Gigi. Kasi ang pinaghuhugutan naman dito ni Vice President Sara Duterte, base sa kanyang kwento, noon daw kumandidato siya bilang katandem ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 presidential elections. May dalawang bagay daw siya na hiniling kay PBBM. Hindi niya sinabi kung ano yung isa, pero yung isang sinabi niya may kinalaman sa personal issues para maalagaan niya yung kanyang mga anak dahil nanay din naman siya. Hindi lang naman siya vice president. Hindi daw yun natupad. Pero set aside daw yung personal issues. Balikan daw yung 20 pesos na bigas. Ano na raw bang nangyari doon? Pangalawa pang ipinunto ng bise, ano bang nangyari doon sa sinabi daw ng Malacanang na merong makakasuhan na big fish na involved dito sa flood control projects bago magpasko nitong nakaraang taon. Wala rin naman daw nangyari. Kaya ngayon, duda si Vice President Sara Duterte kung meron pa daw matutupad sa mga pangako ng Pangulo. Narito ang sinabi ni VP Sara. So wag nyo na-expect na makulong yung dating speaker o mga members ng House of Representatives. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba hindi? May makukulong before Christmas. Tinupad ba hindi? Wala. So bakit pa kayo naniniwala at nanonood ng SONA? At Maricel, ano naging reaksyon ng mga mambabatas at mga membro ng gabinete sa SONA ng Pangulo? Well, magkakaiba sila as expected ng ratings o ng grade na ibinigay kay Pangulong Bongbong Marcos. Simulan natin sa kapatid ni Pangulong Marcos, kay Senadora Amy. Siyempre, sinabi niya, budo lamang tong mga sinasabi ng kanyang kapatid doon sa kanyang SONA. Wala din naman daw nangyayari doon sa mga involved sa corruption. Kahit pa sinabi niya noong 2025 SONA na mahiya naman kayo. Pero siyempre, para naman kay Senadora Risa Ontivero, 7 out of 10 ang grade niya dito kay Pangulong Marcos pagdating doon sa kanyang SONA. Meron lang siyang hinahanap na mas malinaw at mas konkretong direksyon daw sana na tatahakin ng Pilipinas sa nalalabing termino ng Pangulo. Pakinggan natin yung sinabi ni Senadora Risa Ontiveros. Pwede sanang mas bold pa saang mga direksyon gusto niyang tawagin ang mamamayan na tumahak tayo para itong krisis ma-convert natin na isang oportunidad. Para naman kay Senador Zubiri, 9 out of 10 ang grado niya kay PBBM. Ang pinaka-nagustuhan niya na ipinunto ng Pangulo rito ay tungkol doon sa paniningil ng kuryente o yung systems
loss na sinisingil doon sa mga customers dahil matatandaan natin doon sa SONA ng Pangulo, binigyang diin niya na hindi dapat ipinapasa sa consumer itong systems loss dahil hindi naman kasalanan ng mga consumer para singilin pa sa kanila yung dagdag bayad na ito. Narito yung sinabi ni Senator Zubiri. Opening 5 minutes pa lang, tumpak na. Ang gusto kong mapakinggan na magkakaroon talaga ng big fish na makakasama dito sa mga kaso, dito sa flood control. So overall, it was a good speech. We just have to follow through. Para naman kay Congressman Toby Chanco, medyo kulang pa yung sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA. Gusto niya sana mas madiin pa yung mga involved dito sa flood control. Alam natin na si Congressman Toby Chanco, very vocal siya tungkol doon sa nangyaring pagkakamali sa pagpasa noong national budget bago lumabas itong issue ng flood control. Actually, kahapon sa SONA, nakausap ko rin si Congressman Toby Chanco prior to SONA at sabi niya para daw maging effective talaga ang pahayag ng Pangulo, dapat simulan niya ito, tumbukin niya agad yung kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Bagamat nabanggit nga naman ng Pangulo na dating House Speaker, hindi niya diretsang pinangalanan, pero mukhang hindi pa satisfied dito si Congressman Toby. Narito yung bahagi ng kanyang pahayag. For me, it's accountability above anything else. Kaya doon, sa part na yun, nakulangan. So they should have come out stronger. Saka talagang sinabi na kahit pinsan ko yan, dapat panagutan niya kung ano yung nararapat sa kanya. Para naman kay Executive Secretary Ralph Recto, tamang timpla lang. Itong inilatag na SONA ng Pangulong Marcos, nag-uulat, nanggugulat, pangkaraniwan daw yan para sa SONA. Pero syempre marami pa sanang inaasahan si ES Recto na maisasama pa dito sa SONA dahil napakarami naman daw na nangyari sa administrasyon ng Pangulo. Pero hindi naman kasi pwedeng isama lahat doon sa ikalimang SONA ni PBBM dahil ayaw din nilang maging telenovela ito. Jiggy. Maricel, ano naging sagot ng Malacanang sa mga kritisismo sa SONA? Alam mo, we tried to get the reaction of Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro about the criticisms, especially yung kay Vice President Sara Duterte. But surprisingly, very quiet ang Malacanang ngayon, which is very unusual. Kasi Jiggy, every time na tinatanong namin si Yuse Castro ng reaksyon ng mga pahayag ni VP Sara, napakabilis nitong sumagot. Pero ngayon, buong maghapon, tahimik. Hindi siya nagbibigay ng reaksyon tungkol dito sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. I can only assume na baka gusto ng Malacanang na mabigyan muna ng highlight yung mga pahayag ni PBBM doon sa kanyang SONA kahapon. Pero I can only assume kasi nga hindi talaga nagre-reply si Yuse Claire Castro for today. But prior to SONA, meron na rin namang naging pahayagang Malacanang encouraging si Vice President Sara Duterte na pakinggan at i-monitor din kung ano yung sasabihin. Dahil lagi rin naman siyang binabatikos ng Malacanang na baka kaya hindi niya alam kung ano yung mga ginagawa ng administrasyon kasi baka talaga namang hindi inaalam. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.